Mga best, tingnan nyo ito. Nakain na nga ako ng kinilaw. Hindi pa nga ako ready sa kwenta nito. Eme! Binuksan ko nga yung rice cooker, mga bes. As in, sobrang linis. Mas malinis pa sa konsyensya ko, mga bes. Dumiretso nga ako sa rep. Naghahanap nga ako na makakain. May nakita nga akong ice cream. Sana perfect sa init, 'di ba? Pero pagbukas ko, isda pala. Grabe, pinaasa ako. Tapos, ayun, pagpasok ko ng pamangking ko, may dadala nga siyang itlog at kanton. Yun lang, bigla akong kumpleto na. Share ko lang, mga be, wala kami pasok ngayon dahil nga mahal na araw, 'di ba? Buti pa ang araw minamahal. Eme, kaya ayan, nakapagluto na ako sa bahay. Pagkatapos nga nun ay nagsaing na ako, tapos tinulungan na ako ng jowa ko magkinilaw. Siya na nga nag-get ng isda at tinanggal niya na din ng tinik. O, di ba? Effort ng jowa ko. Grabe, ang tagal niya dyan ng jowa ko. Sobrang effort na effort sa pagtatagal ng tinik, ha. Parang exam lang, ha. Tapos, pinaghiwa niya na nga ng sibuyas at luya. Syempre, ako bida-bida. Sabi ko, ako na. Mga bes, pag hawak ko pangalan ng luya, parang alam ko na hindi ko to kakayanin. Ang tigas niya. Parang ayaw talaga niya magpaawat. Ending, mga bes, siya din ang naggayat kasi sobrang tigas naman talaga. Di ako, tagahawak na lang tayo ng cellphone and moral support na lang sa kanya. Eme! Ay, ari nga, ikumpleto na ang lauk. Guys, hahaluin na lang ng jowa ko at lalagyan na lang din ng suka. O, diba ang sarap niyan, guys? Bawat tumang-agaw ng cravings kayo sa akin lang to. Fast forward na nga, guys. Ari nga, okay na, hinahalo-halo lang ng kaunti. Sobrang smooth na nga, guys. Sobrang sarap! Tapos, sunod naman, niluto ng jowa ko yung dalangan ng pamangking kong kanton at titlog. Kasi naman, ayaw nila na kinilaw. Ako lang talaga yung nakakain ng karne kasi cravings ko talaga rin. At bawal talaga mag-agaw kasi hindi ko magiging successful talaga ang aking cravings pag inagaw nyo. Eme! Una, syempre, nagpakulo kami ng tubig habang hinihintay. Parang ganun din minsan sa buhay. Kailangan mo muna maghintay bago ma-achieve ang mga gusto mo. Tapos, nilagay na namin yung kanton sa kumukulong tubig. Syempre, wag masyado mabilis, baka malaglag yung mga noodles. Diyan niya hinahalo na nga dyan ni Joros para daw hindi daw dikit-dikit yung mga noodles. Dito nga ay nagbati na din siya ng itlog. Dito nga ay nandito nga pala yung pamangkin ko. Bigla-bigla lang ba na mahinahawa ko yung pako. Kala ko nga ay mabait na daga. O, diba, masaya pa siya. Ari nga, hindi ko nga alam kung anong mapagsunod-sunod dito ni Joros, pero ang sabi niya, nilagay daw niya yung itlog doon sa noodles para daw mas masarap. Ewan ko ba mga evento niya, hindi first time ko nga lang makakatikim ng ganan. Paalis-alis daw kasi ako eh. Ay dito nga ay lutong-luto na nga yung kanin, kaya gustong-gusto ko na lang kumain. Siguro mapaparami na talaga ako sa kain ngayon, hindi ko na mababawasan yung diet ko. Ngayon ay masatisfy nga ngayon ang mga laman ng tiyan namin. Kanina talaga sobrang gutom na kami. Kaya mapapadami nga talaga ang kain ko. Diba nilabas ko na tayo ang rice cooker. Ako na ang lumabas, guys. At baka maunahan pa ako ni Joros. Mga best ngayon ay nag-iisip nga ako kung alin nga ba dyan ang kulang sa pagkain ko. I mean, wala naman pala kulang sa pagkain. Yung iinmin ko pala. Parang ang sarap talaga dyan ng cook. Kaso nga, hindi lang ako pwede. Kasi naman, meron ako ngayon. Sobrang nakakainis, diba? Kapag garneng kakainin mo, walang-wala tayo yung mga gusto natin. Dito nga ay kumain na nga ang joke ng kanyang luto. Satisfy nga daw siya dun sa ginawa niya. Kasi naman, guys, sobrang sarap naman talaga. Sarap na sarap nga din ako dun sa ginawa namin kinilaw. At lalo ng pamangkin ko, sarap na sarap. Mga best, minsan akala mo nga wala ka na. Pero bigla na lang may darating katulad nito. So tara, kain tayo.